Magandang gabi Dante, ibig bang sabihin nito na sa ngayon kahit sinong survey firm ay pwedeng magsagawa pa rin ng pre-election surveys at hindi sila pwedeng obligahin na ihayag kung sino ang nagpondo o nagkomisyon sa ginawang survey? Magandang gabi, June. Lumalabas ganun nga dahil batay sa paliwanag kanina ni Commission on Elections, Commissioner Ray Bulay, ito yung in charge naman dito sa Task Force Respect, ay dinifer o hindi muna nila ipinapatupad itong resolusyon na ito habang mayroon pang mga rekomendasyon at pag-aaral na ginagawa ang komisyon hinggil dito. Kabilang sa rekomendasyon ng ilang survey firms na dumalo sa meeting kanina kasama ng Commission on Elections o COMELEC ay huwag nang gawing mandatory o obligado ang pagpaparehistro ng kanilang kumpanya na gumagawa ng election survey. Paliwanag ng Octa Research, nakikipagtulungan naman sila sa COMELEC para makapaghatid ng tamang impormasyon sa publiko lalo na sa mga iboboto nilang kandidato. Sasama kami dito, magko-comply kami. Hindi naman kailangan kaming pilitin. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, pinag-aaralan nilang baguhin ang Section 2 ng Resolution number 11117 hinggil sa guidelines ng election survey. Paliwanag ni Garcia, plano nilang gawing voluntary o voluntaryo na lamang ang pagpaparehistro ng mga survey company. Ito'y para hindi malabag ang prior restraint doctrine na mapipigilan ng gobyerno ang isang institusyon na maglabas ng impormasyon bilang bahagi ng karapatan sa pamamahayag. Baka kasi ma-consider na tinatawag na prior restraint sa freedom of expression and freedom of speech. Kung kaya pinag-aaralan na namin, ikukonsulta natin sa mga survey organizations kung ito ay gagawin na lang namin na directory o hindi mandatory. Voluntary on their part. Naniniwala naman tayo, nandito na nga sila ngayon. June, sa meeting nga kanina ng COMELEC at survey firms, may nagsabi ng kanilang rekomendasyon na alisin na ang Section 7 ng resolusyon na nagbibigay ng multa o parusa sa hindi susunod sa mga hinihingi ng COMELEC na datos at iba pang mahalagang impormasyon. Bakit kami kailangan i-sanction? Sumama na nga kami, nakikisama na nga kami, willing kami mag-comply at willing kaming tulungan ang COMELEC. Gayun din, ang kabilang sa kanilang rekomendasyon ay isuspende muna ang pagpapatupad ng resolusyon habang may mga gagawin pang amendment o pagbabago dito. Hindi lang dapat national survey firms ang irehistro kundi pati mga nasa lokal. Sagot naman ni Commissioner Ray Bulay, ang in charge sa Task Force Respect na nagpapatupad sa resolusyon, lahat ng suhestyon ay kanilang pag-aaralan. Lahat po halos mukhang katanggap-tanggap eh. So basically, balikatan nga ito. So we wouldn't have it any other way except for their cooperation. Kasi alam mo, freedom of expression yan eh. Wala dapat prior restraint. Ang layon lang naman anya nila na walang fake news o maling impormasyon sa isasagawang mga survey, lalo na nakikita ito ng publiko kapag naipublish na. Samantala, nanindigan naman ang Social Weather Station o SWS na wala namang bandwagon effect ang resulta ng survey pagdating sa pagpili ng mga botante sa kanilang iboboto. Mababa lang daw kasi ang bilang ng mga Pilipino na nakakaalam ng survey at mas mataas pa ang kumuha ng impormasyon sa social media. Thank you for giving so much credit to surveys, pero sa totoo po, hindi po. Hindi po ganon kalakas ang magiging impact ng resulta ng mga surveys. June, matapos nga kanina ang pag-uusap ay pumirma din itong mga survey firms ng isang pledge of commitment na sila ay nangangakong sila ay susunod dito sa mga ipinapatupad na guidelines ng COMELEC. Yun nga lang, mayroon din silang mga rekomendasyon nga na ipinaabot sa komisyon na kailangan ng alisin yung ilang mga provision dito sa resolusyon. At ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ni Commissioner Ray Bulay, siguro mga 1 o 2 linggo mula ngayon ay maglalabas sila muli ng panibagong supplemental resolution na may kaugnayan dito sa kanilang mga panuntunan
na irehistro dapat ang mga survey company na gumagawa ng election surveys. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si June. Nabanggit ba diyan sa ginawang pagpupulong kanina yung mga guidelines ng COMELEC? Halimbawa, ang isang survey firm ay papaano nila ito ginagawa yung kanilang pag-survey? May mga tanong ba silang dapat na ibigay din sa COMELEC para makita yung transparency ng kanilang pag-survey? Tulad niyan, halimbawa, may isang senador nagreklamo sa isang survey firm na kaya siya hindi kasama doon sa survey dahil wala yung pangalan niya doon sa listahan ng tinatanong. Alam mo, Jun, tama yan. Isa nga rin yan sa mga magagandang punto. Actually, na-discuss na rin yan. At bahagi na rin yan noong resolusyon ng COMELEC na kumbaga dapat fair kasi ang pagsasagawa ng isang survey. Sino ba yung mga gumawa nito? Kung ito ba ay bayad ng isang kandidato, ay kailangan ding pangalanan. At yung nga lang, mukhang ayaw nung may mga iba kaninang nag-recommend na hindi na nila maibibigay yung mga ganong impormasyon dahil nga makaka-apekto daw yon sa kanilang firm. Dahil nga karamihan naman kasi ay itong mga survey firm ay kumbaga kumikita ito sila, ibang negosyo nila ito. Kaya may ilang mga punto na ayaw nilang ihayag muna, kaya ipinaabot nila sa COMELEC at yun ay inaasahan nating tatalakayin ng COMELEC ANBAC. Yun nga, ang isa sa punto kasi dito, mayroon pang sinasabi ang COMELEC na kung kayo ay nagsasurvey, hindi lang basta-bastang susulput lang kayo dyan, dapat rehistrado kayo sa amin o kaya wala. Kapag nag-survey, isa yun sa nabanggitin ng COMELEC, lahat kung mamimili ka ng kandidato sa ganitong eleksyon, hindi lang isa, dalawa o tatlo ang kandidatong ilalagay mo doon sa form. Dapat lahat yon. So, wala dapat bias. So, isa yun sa mga punto actually na sinasabi nga ng COMELEC, pero subject for discussion pa nga yan dahil ang sinasabi naman ng mga survey firm kanina, hindi lahat ng impormasyon na maaari nilang ibigay o isa publiko dahil nga makakaapekto doon sa kanilang survey company. Jude. Maraming salamat, Dante Amento.